Una, hindi naman to nagsimula sa Senado. Nagsimula to sa Amerika yung mga kaso niya. Ikalawa ay may nauna sa kanyang inimbestigahan, isang sekta sa Siargao na nang-abuso rin ng mga kabataan at mga kababaihan. So hindi naman siya ina-isolate lang. Merong mga nangyari before. Tapos ikatlo ay may mga nagdumulog sa Senado, no? At ang hinihingi lang naman sa kanya ay sagutin yung mga reklamo laban sa kanya nitong mga kababaihan at kabataan na ito, no? Ibang usapin pa yung kanyang kaso sa Amerika. Ang magiging kinabukasan niyan ay malamang extradition, no? Binanggit na yan sa kanyang speech nung isang araw, kahapon yata yun, no? Ang dami niyang sinabi, no? Siguro mamaya pag-usapan natin yung kanyang mga sinabi. Sinabi niya na hinahunting siya ng CIA, hinahunting siya ng NSA, hinahunting siya ng FBI, hinahunting siya ng State Department, no? Halos lahat yata ng ahensya sa Amerika hinahunting siya. Talo pa niya si Bin Laden, no? Sa dami ng humahunting sa kanya, no? Kaya hindi naman ito nagsimula sa Senado. Nagsimula ito dun sa mga kaso sa kanya sa Amerika. Mahigit isang taon yung lumipas bago nagkaroon ng ganitong Senate hearing, no? Kumbaga hindi lang ito pinanggalingan yung mga kaso niya sa Amerika. Bagamat ay yung mga sinampa sa Senado ay similar dun sa mga kaso sa Amerika. Ang kaibahan lang dito ay talagang may testigo na humarap. Kaya pinapasagot lang siya. Yung mga ibang senador ay pumunta na sa depensa niya kaagad. Yung isang paborito kong senador, ang issue ay bakit nakatakip yung mukha ng mga witnesses ng mga babae, no? Yun yung sagot ng isa na senador. Yung isang senador naman, ang sabi ay, wala lang yan, mga chismis lang yan, no? Mga chismis lang yan. Wala naman talagang malinaw na batayan yung mga nagtestigo sa Senado. So yung kanya mga kakampi sa Senado ay up in arms na kaagad ang hinahabol lang naman sagutin niya. Pumunta siya sa Senado o sa Kongreso at sagutin itong mga aligasyon na ito. May plot daw, tapos may binabanggit pa siyang mga rivals at ang dami niyang binanatan, no? Binanatan niya yung presidente, binanatan niya yung first lady na gustong agawin ng kanyang mga ari-arian, no? Binanatan niya yung presidente at saka yung first lady na merong mga devil worshipper, no? Yung Malacanang. Parang yung ang tawag diyan, yung QAnon conspiracy sa US, 'di ba? Mga evil worshipper daw sa Washington. QAnon. Parang gano'n yung QAnon conspiracy. Pinapakinggan ko siya, yung kagad ang unang pumasok sa akin, QAnon conspiracy, no? Na mga devil worshippers, mga kumakain ng mga bata, no? Parang binaliktad niya yung lamesa no? At saka basta marami pa siyang sinabi at saka meron siyang sinasabi, anong pa yun? Syndrome ba yun? Yung sinasabi niya na itong mga tumestigo sa kanya ay talagang walang basihan, pero dahil siya ay binata, no? Siya ay mayaman, no? Ay may mga hinahabol sa kanya. Kulang na lang na sabihin niya yung sinasabi minsan sa mga guest mo na magandang lalaki, no? Yun lang ang kulang, no? Nasabihin niya na siya ay mayaman, binata at magandang lalaki. Kung ako yung advisor ko siya na wag na muna siya magsalita dahil lalo siyang lumulubog dun sa sarili niyang kumunoy. Kung nagustuhan niyo po itong video na ito, paki-like at share na lang po para mas marami pang makakita at makapanood. Kung gusto niyo po makibalita, follow niyo na rin po ako sa aking mga social media accounts na nakasulat po sa screen. Pwede rin po kayo magpadala ng super thanks, super like, super chat at super sticker sa YouTube, saka Facebook stars po. Alam niyo po, malayo po mararating ito para makagawa pa po kami ng mas maraming video na makatutulong po sa pagpapakalat ng tamang impormasyon para sa bawat Pilipino. Kada like, subscribe, follow at share ay pagsuporta po sa tunay na independent journalism sa bansa. Maraming salamat po.